Kailan po ba ng mga buntis ang electrolytes sa ready to drink na mabibili po sa malls or pwede po ba sa kanila yun? LC tapos buntis kung sakali. Salamat po, Doc. Abi Ballesteros, Manalang. Yes, actually, yung homemade. Wag po yung nasa mall na nabibili. Kasi meron mga sugar po yun. May mga sweetener. Okay? Thank you for sharing, Miss Pito. Insulin stops fat burning. Yes. Correct ka dyan, Miss Yen Bandasan. Good evening, Rick Rosimo. Hi, Doc. Ano pong pwedeng gawin sa daliri sa paa pag yung dalawang daliri sa dulo ay sumasakit at di magalaw? Nag-practice po kasi kami ng sayo kanina kaya iniisip ko po baka dahil doon. Yes, malamang. Anong sayaw yan? Kung ballerina, naka-tiptoe. Okay? Usually, malalaman nyo naman pag kami mga masakit sa mga paa ninyo or ano, either you run, you dance, may mga strenuous or baka nirarayuman na kayo. Okay? Doc, I'm taking supplements po like collagen and apple cider na tablets. It's safe po ba pag may fatty? So may fatty liver kayo. Okay? As long as walang sugar yan, okay lang. Walang sugar. Okay? Okay lang. Hello from Tarlac, Kian Bandasan. Hi Doc, good evening. Saan nyo daw po nabili yung ginagamit nyo po pang push up? Sa Decathlon. Sa Decathlon po. Okay? Doc, bakit po namamaga ang tonsils ng mga bata? Paano po maiwasan sa mga bata, lalo sa edad na 3 years old from QC po? Okay. Miss Melinda Mariano, always, ang throat natin, may mga normal flora na bacteria. Okay? Pagka bumagsak ang immune system natin, lalo sila nagmumultiply, nagkukos ng infection sa tonsil. So, nagkakaroon ng pamumula, pamamaga, worst, may puti kayo makikita, nana na yun. Masakit lumunok, nilalagnat. Okay, ano bang cause ng pagbaba ng immune system? Sugar. Sugary food, sugary drink. So, mga ice cream, chocolate, yung mga bata, yan yung favorite ngayon eh. Kaya please, sa mga lolo't lola, auntie, tita, tito, ninong, ninang, wag na kayong pasalubong ng mga tsokolate, candy, ice cream. Nagbibigay lang kayo ng sakit sa mga bata. Because there's a study that sugar decreases immune system. Hindi lang sa bata, adult also. Okay? Kaya, ang hirap ngayon, no? Sa generation ngayon na puro sugar ang nakikita nyo, puro sugar ang naiisip nyong pangregalo. Okay? So, kayo po nagdadala ng sakit. Okay? So, ingat po kayo. So, ang tonsillitis, kailangan ng antibiotic. Treat with antibiotic. Okay? And please, pagka naglagay ang pediatrician nyo or yung doctor ninyo ng 1 week, tapusin ninyo ang antibiotic. Ha? Huwag yung, uy, magaling na ako, wala nang sakit. Titigil na? No. Ituloy po ninyo yan because magkakaroon po ng resistant and ito ang worst. Marami pong nagkakaroon ng rheumatic heart disease kasi yung mga hindi namatay na bakterya dito bumababa sa puso, sinisira yung mga valvula niyan. Pagka nasira yung valvula, nakakaroon ng rheumatic heart disease sa mga bata. O alam mo ang gamutan ng rheumatic heart disease? Antibiotic pa rin. Pero, injection. Injection? Okay, every 21 days up to debut siya or more. Okay? So, please, once na nag-reseta antibiotic, finish it at huwag niyong ititigil. Okay? Hanggat hindi natatapos yung
araw na yun dapat. Okay? Okay. Hello, Nilda Miguel. Watching in Saudi Arabia, Nico June Dimes. Hello, hello. Good evening po, Doc. Follower po ng page nyo. God bless our community. Yes. And hopefully, dumami pa ang mga low-carb advocate sa community natin. Spread out this good news na kung nahihirapan kayo, may question kayo sa journey nyo sa low-carb, andito si Doc Bry, ready to answer your question. Okay? Isamika Espinas, hi Doc, bawal po ba sa atin mga magic syrups? Yes. Ayoko nang banggitin. Yes na yes. Focus lang po kayo sa salt and pepper. Pwede po kayo sa mga herbs. Okay? Pwede po yun. Garlic powder, yes. Pero yung mga marami ng, yung mga nasa sachet, yung mga additives, may preservatives, wag na. Okay? Watching from Miagao, Iloilo, Gemma Nacionales. Sherdan po from Pampanga, Rochelle Bay Bautista, thank you so much. Ilang gram ang kailangang meat per meal or per day? Elsa Taburada. Okay, if you are very active, you might multiply your weight sa 2. Weight in kilogram times 2. So yun yung, halimbawa, 50 kilos kayo, very active. Times 2, 50, so 100 grams of protein per day. Not per meal, per day. Okay? Pero pagka may mga kidney disease, iba po yun. Ibang computation yan. Ha? Okay, kung hindi naman kayo active, sedentary kayo, 1.2 times kilogram body weight. Or i-range na natin ng 1.2 to 1.7. So, depende kasi yan sa activity. Kaya alam ko naman, yung halos karamihan sa inyo, sedentary. Pero yung mga dating mga low carber, For the stars. Yan. Thank you for the stars. Jimmy Lagura. Okay. Thank you so much. Okay. Good evening, Elsa Taburada. Doc, bawal po ba ang mga chichir? Ah, yes, junk foods po yan. Ha? Junk foods, lahat ng process, out po yan kung gusto yung umokay ang fatty liver ninyo. And also, yes, thank you mga sharer natin dyan. Thank you so much. Hi, Doc. Good PM po from Jeng, Sky Savvy. Good evening, Doc. Barbie Villarama Elescas. Di nyo mahuhuli si Doc Brian. Okay. Kaya talaga. Hello po, Doc. Good PM po from Jeng. Ayan, audited. Good evening, JMMG. Doc, sa fatty liver po ba, bawal po ang stevia sweetener sa coffee? Yes. Sad to say, lahat ng sweetener, out po muna. Okay? Recover. Mag-heal muna ang liver ninyo. Please. Diyos ko, simple lang yan. Sweetener lang yan. Sa mga low carber, kayang-kaya natin walang sweetener. You drink coffee, ang coffee, very good sa liver. Okay? Drink coffee, no creamer, no sugar, papak, approve. Okay? Good evening po. Good evening from Dasma, Cavite, Phil Estrella. Good evening, Helen Tubal. Good evening, Nay LB. Happy po pag nagla-live kayo. Thank you. Yes. Ayan. Happy. Dati ako, Doc Bry, may fatty liver before nag-LC. Now, di pa ako nagpapamedical. 2.5 months na ako sa LC, around 10 kilogram na nabawas. Well, usually mga 6 months pa ulit yung ultrasound kung makita may fatty liver pa. Nico Dimes. Okay? Good PM, Rocky Hernandez, Roquesa Capito Navia. Confirm ba Cebu kayo dyan? January 14 sa hotel. Meet and greet kung gusto ninyo. Or free assessment. Free consultation. Bring your lab. Sa Cebu. January 14. 2 p.m. po yun ha. 2 p.m. So, make time. Matulin tumakbo. Triathlon eh. Okay.
Sige. Yan, bandasan. Di ninyo mahuli si Doc Ren. Matulin tumakbo. Kayo naman, pwede naman akong mag-meet and greet. Mahahagilap niyo pa rin ako. Okay? Hindi naman ako ganun. Pero pagka nasa race, sorry, kung gusto niyo makipag-consult, tapusin ko muna yung race. Okay. Doc, may asthma and high blood po. Okay. Magkaiba po yan. Mylene Armodoval. If you want to heal sa asthma, environment, tingnan nyo ang environment. Malikabok, maraming pet, carpet, tanggalin nyo lahat yun. Flowers, tanggalin nyo lahat. Pabango, iwas. Okay, yan yung mga environment. Sa mga pagkain, alam mo ba ang mataas ang incidence na na-admit na asthma is eating processed food? Yung mga instant. Okay? Yung mga instant na yan, huwag nyo nang ipakain sa mga asthmatic, mga kids ninyo or mga asthmatic adults. Lahat ng mga processed food, sugar drink, iiwas nyo na. Parang awa nyo na. Kasi ang hirap ng asthma, hirap huminga, sinusugod sa ospital madaling araw. Okay? Kaya usually, pagka may ubo-sipon, may asthmatic, one day lang yan. Nag-ubo-sipon sa umaga, pagdating ng gabi, hirap huminga. Okay? Kaya pagka inubo-sipon na yan, one day pa lang yan, check up na yan sa doktor. Okay? Pero gusto nyo mawala ang asthma nyo, processed food, sugar drink, and also, pasensya na, nakalimutan ko, sa safe food list, yung nuts out po sa mga may asthma. And also yung seafoods. Okay, mga crabs, shrimps, okay, mga shells. And also, do exercise. Kasama naman po yan sa lifestyle natin, ang mag-exercise para lumakas ang lungs nila. Okay. High blood, okay. Processed food pa rin. Healthy lifestyle. Siyempre, yung proper nutrition, mag-fasting, exercise para makontrol ang blood pressure. Okay. Blessed evening, Elizabeth Santiago, watching from Riyadh, Twin Curver. Doc, I've been practicing low carb for almost 3 years na po, pero for the last few months, nanginginig po ang buong katawan ko. Hindi alos ako makahawak nga kung anong bagay kasi nga po nanginginig ako. Okay. Miss Annalyn Morallo, make sure you're drinking electrolytes kahit, alam mo, taon na, never nila na practice of drinking electrolytes. Okay? So, if ever nanginginig po kayo, electrolytes. After 30 minutes, kung nanginginig pa rin kayo, sigurado na yan. Sigurado na yan. Gutom. Eat. Kaya nga pagka naglo-low carb, hindi ko masyadong inaano yung fasting. Mga nag-start. Mag-focus muna sa safe food list, sa mga low carber, kung gusto niyo yan. Eat whenever you are hungry. Okay? So, kung hindi nyo feel na gutom, pero nanginginig kayo, sip kayo electrolytes. After 30 minutes, kung hindi mawala, kumain. Kasi hindi naman sa tiyan mararamdaman ang gutom. Marami po. Pwedeng sumakit ang ulo, mahilo, manghihina, nanginginig. Ayan. Okay? So, check. Okay. Hello po, Doc. From Bicol Region, Naga City, Jeanette Jaime. Pwede po ba mag-fasting ang may GERD or acid reflux? Yes! Yes, si Mika Espinas. Actually, ang nagkakos ng GERD or ng acid reflux nyo is high carbs, sugary food. Ganyan ako dati, may GERD. Nag-omeprazole ako dati, nawawala. Tapos pagka tinigil ko, babalik ulit. Because I eat high carbs dati. 94 kilos ba naman? Okay? Nung nag-ayos ako ng nutrition, tanggal ko lahat ng mga high carbs, sugary food, sugar drink, tanggal. No GERD. No medication. Okay? Meron pong binigay sa akin ng I Am Doctor na Godex. I don't know yung Godex. Pasensya na. Medyo bumaba siya, tas nag-low carb po ako. Ngayon po is AST 55 and ALT is 63. So, slightly elevated po siya. So, meron pa kayong mga nakakain. Hindi nyo lang alam, pero kung nag-i-strict low carb talaga kayo, kadalasan pwedeng naglo-low carb kayo pero kumakain kayo sa labas. So, iwas muna sa pagkain sa labas, focus muna sa home cooked meal kasi hindi nyo alam kung ano hinalo dun sa mga pagkain ninyo. Okay?
Chuchu. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you for the stars. 50 stars. Maraming salamat. Thank you po, Doc Brian. Naglo-locker po ako, Doc. Yun nga lang, medyo alanganin po ako kumain ng taba ng pork. Now po, naintindihan ko. Na po, last result po ng SGOT ko, normal na po. Pero yung isa po, kulang po sa 4 para ma-normal. Mataas pa po yung isa. Okay, continue lang po. Hindi naman yan, yung katawan natin, iba-iba. So, paano mag-recover? Unti-unti. Yung iba, agad-agad, nagre-recover na. Normal na. Journey yan. Lifestyle ang ginagawa natin. You need to be consistent para maging lifestyle. Mas madali yan. Okay, Doc, good evening. Tanong ko lang po, if ang fatty liver nagsimula sa fatty food or liquor? Okay. Dati, sa liquor. Ang taas ng incidence ng fatty liver, mga alcoholic. Kaya alcoholic liver, fatty liver disease yan eh. Pero etong mga previous generations, yung nauso yung mga matatamis na yan, di ba? Haba ng pila yung mga drinks na sugary food, sugary drink. Haba ng pila niyan, pinipilahan. Okay? So, sa generation natin na puro sugar, puro high carbs, yan na yung tinatawag natin non-alcoholic fatty liver disease. Yan na yung problema natin ngayon. Okay, Doc, pwede po ba mag-lift weights kung meron slight scoliosis? Yes, meron naman percentage po yan. No? And lifting, wag naman yung mabibigat. Yung kay, sino ba yung Olympian natin? Okay, yun. Heidelin Diaz. Yan, wag yung ganun. Pwede kayo mag-lift kung ano lang kaya nyo, ha? Good PM, Radnia Mota, kapag na-cholecystectomy po ba isa din sa cause ng fatty liver or dahil lang po sa diet? Okay, ang cholecystectomy is tinanggal ng gallbladder. Okay? So, different po yan. So, pagka ang gallbladder natanggal, okay, wala nang storage ng bile. Pero ang liver, nagpo-produce pa rin ng bile. Pero please, advise ko, chew your food properly before swallowing para hindi naman mahirapan. Okay? Sa pagtunaw. Blessed evening po, Doc. Malaking tulong po ang mga videos ninyo. From 94 SGPT to 34 na lang in just 2 months. Wow! Congratulations! Very good. Lifestyle change po talaga. Ako, creating ko na lang po ang 107 from 110 in just 2 months. Din po. Oh, wow. Imagine that. Okay, continue lang po. Doc, okay ba ang saging sa low carb? Ace Hamandra? No. Okay. Pa-shout po, Doc, from no kung nasa strict tayo, strict safe food list lang. Okay. Shout out, Gif Larong. Bakit po, Doc, bawal yung papaya sa low carb? Okay. So, kung nakikinig po kayo, no, sa mga low carbers po ito, sa low carbers, kung nag-heal po kayo, meron kayong mga metabolic diseases, obese, ganyan, mag-focus muna kayo sa safe food list, huwag muna sa caution food list. Pagka metabolically stable na kayo, allowed na natin yung caution food list, pero ang caution food list, nandun yung papaya, yung mga fruits. 1 serving lang. Nasa caution food list, wag everyday. Okay? 2 to 3 times a week. Pwede na. Okay? So, bawal siya kung nag-heal pa tayo na meron tayong kinokorek, safe food list lang. Pero kung wala naman na kinokorek, metabolically stable kayo, you can eat. Caution food list, andun po ang fruits. Okay? Pero, piliin nyo po yung low glycemic index. Doc, pwede po ba ang magpa-check up kahit andito ako sa ibang bansa? Yes po. Miss Camille Santos Garcia, message lang po para mabigyan ko kayo ng details. Paano malalaman kung may fatty liver? Liver function test, SGPT, SGOT, or ultrasound, CT scan, or MRI. Fast forward yata gusto. Okay. Ang ganda nga po ng pagsasalita niyo, Doc, dahil naiintindihan po namin maigi, saktong-sakto lang po. Siguradong walang mamimiss, lalo na at naka-live po kayo. Yes, Sir Rick Rosimo, okay lang po yun.
Nag-accept ako ng mga opinion, honest opinion, nag-accept ako niyan. Okay lang yun. Correction din. Okay? Hindi naman tayo magiging perfect. At least, naprapractice natin ang turo sa inyo. Lalo na sa mga low carber to, ha? Kaya yung mga low carber, i-share nyo. Kasi may mga low carber, they have no idea what's low carb. Ang dami nilang questions. Ayain nyo na dito. Ito ang platform to ask questions. Diyan tayo okay? Shout out Doc from La Union, na imbag nga rabi Prince Jerave, Abat Viernes. Good PM Doc, may fatty liver po. Pinsan ko, ano po mga food ang bawal kainin? Digna Gabuya. Okay. Dito sa official page, nakapin po, andyan yung food list ni Doc Iris Radeb and Dr. Grace Rohotan. Mag-focus lang siya sa safe food list. Kaso kung hindi siya naniniwala sa low carb, mahirap po yan. Okay? Hi po Doc, pwede po ba uminom ng Myra E habang naglo-low carb? Okay, supplements. Yes, okay lang po yan. Yung SGPT 51, normal ba yan? Slightly elevated po, Sir Mark. Doc, bukod sa mga berries, ano pa ba pwede pang tanggal umay? Okay. Yung mga low carb bread without sweetener. Mag-bake kayo. O kaya, mature meat ng coconut. O kaya, pipino. Ayan. Tanggal umay. Good evening, Doc. Watching from Iligan City, Tessa Dosdos. Good evening po. From Lucena City, Mayat Ranido. You're welcome, Ann Bartolome. Doc, pwede kumain ng itlog ang may colon cancer at pwede ba mag-low carb? Yes, Susan Cruz. Ito ha. Ang may cancer, ang energy source niya, sugar. Okay, ulitin ko. Ang cancer, ang energy source niya, sugar. Ang hate niya, oxygen. Okay? So you do low carb if you want that cancer na hindi lumaki, hindi kumalat. Mag-low carb ka, restrict your carbohydrates kasi ang carbohydrates, sugar. No sugar food, sugar drink. Focus ka sa home-cooked meal and also do fasting. Yan yung healing, yan ang fountain of youth, fasting. And then, do exercise. Oxygenate your whole body, oxygenate your all organs. Hit na hit ng cancer yan, oxygen. So, exercise, do lifting, do cardio. Yan. Hello, Alicia Cotoner Guevara. Doc, may nabasa po ako sa video na isang doctor nutritionist. Dati nag-low carb, galing sila kay Dr. Rojo, napahamak at pumunta sila sa doctor nutritionist na sikat ngayon sa social media. Ano po masasabi niyo doon? Wala. Because I do not know them. I do not know what they did sa low carb nila. Okay? I have been practicing for almost 3 years and lahat po ng na-experience ko, ang dami ko na na-experience regarding sa low carb. And lahat po ng mga experience ko, puro positive. Okay? Kung meron mga negative, syempre, hindi mawawala yan. Pero, it's because you, the patient, is in charge. I just give guide. I give advice. If you're willing to follow it, okay. If you're not willing to follow it, hindi kayo coachable, mag-cheat kayo, that's for you to, nasa inyo po yan. So, hindi ko po alam paano sila nag-low carb. Okay? Pero, marami po mag-a-attest sa akin. Lahat naman nag-guide ko na mga sumusunod. Okay? Kasi meron mga akong gina-guide, hindi sumusunod. Alam nila yun. Okay? Pero mas marami, na-amaze ako. Bakit ako very vocal right now regarding our advocacy? It's because, kung naaabutan nyo yung live ko, yung CKD5, wala na. Zero. Alam mo bakit? CREA is normal.
Nagtataka ngayon yung nephro. Pinatanggal lahat ng gamot. Wala tong gamot ngayon, ha? Walang gamot sa hypertension, walang gamot sa diabetes, pero hinatulan siya ng CKD5 2 years ago. Nagpag-guide sa akin 2022 May. May pa, ha? Tapos, siguro 4 months siyang nagpag-guide sa akin. 4 months. Then, every 3 months, nagpa-follow up sa akin. Sinunod na. Sinusunod niya lahat ng advices ko. Sinunod niya lahat. And then, yung kanyang kreya, pababa ng pababa ng pababa. Now, it's normal. Wow, ako nga na-amaze. Wow, CKD5, Diyos ko, tuwang-tuwa ako nun, ha. Breakthrough. This is an anecdote from my patient doing the correct way of low-carb journey. Okay? So, pagkatama po ang ginagawa natin, maganda magiging resulta. And ang dami na akong mga na-experience sa mga patient ko. Ay, bakit ako titigil? Kung ngayon na doktor ako, ang daming natatanggalan ng gamot, ang daming gumaganda ang kanilang health. Compared nung dati akong doktor na palagi nagdadagdag ako ng gamot, ay pipiliin ko na ngayon. That is why I'm so very vocal ngayon sa aking advocate. Hindi ko kung wala akong na-experience na magagandang ganyan sa low carb, hindi ako magiging vocal. Okay? Tsatsaga dito. Yes, kaya nga, feeling ko ngayon ako dito ko na-fulfill ang pagiging doktor ko. Okay? So, please share this para doon sa mga gusto mag-low carb or mga naglo-low carb na ang daming mga questions. We will answer that here. Ito yung platform that you can ask and I will answer it hanggang sa kaya kong masagot freely. Okay? This is my advocacy. Kaya manood lang po kayo ng live ko. Magtanong, sasagutin natin.